Sumainyo ang kapayapaan. Bawat araw, mayroong hindi sinasadyang kaganapan, mayroong hindi sinasadyang kagustuhan, mayroong gustong maganap ang isang nilalang na hindi naman yaon ang nagaganap sa kanya. Mayroon namang hindi niya gustong tunguhan na pipilitan siya. Mayroon namang gustong gawin niya, ngunit di niya magawa. Ganyan lamang po ang buhay ng tao sa lupa. Subalit ang pinakamahalaga, nawa ang pagsumakitan at pagsumikapan tubing gawin ng tao ay ang makilalang lubos, ang Ama. Sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan niya, na kung sa pinay patuloy na naglalayon ang taong makilalang lubos siya, magkakaroon ka ng talinong di mo nababagit kung paano mo nakamit, na yaon ay maghahari sa iyong katauhan na di mo kayang diripin magpakailan pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga pahayag ng aking mga alagad na binahagi ng Ama. Sadya po ganyan ang buhay. Gumawa ka ng mabuti. May mali para sa kapwa mo. Gumawa ka ng masama. Yung may gusto sa'yo, hindi niya alintana. Ganun lamang po. Ngunit ang pinakamahalaga, ang Ama ang siyang pinag-aalayan mo ng bawat ginagawa mo, at siyang inaasahan mo, magtatanggol, magmamahal, kakalinga, mag-aalay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa katotohanang ugali ng tao, kung wala siyang takot sa ating Panginoon, kung hindi niya alintana ang kapwa niya tao, sadya kung hindi mo makikita sa kanya ang ibibigay niya. Hindi mo makikita yung mahalin baga ka at pahalagahan niya. Mga minamahal ko, salamat po. Napakabuti ng Ama. Siyang nagpapabago ng kaisipan at damdamin ng tao. Maliwanag po kung nagsuri kayo sa mga pahayag ng mga alagad. Sa dating buhay po ba nila, kaya nilang ihayag ang gayon? Hindi po anong hinahayag ng tao sa unang buhay mo. Kung magaling ka na nag-aral, ang kagalingan mo sa pag-aaral ang hinahayag mo. Kung magaling kang negosyante, ang bawat kausap mo, ang mga katulad mo negosyante at ayaw mo yung walang karunungan sa negosyo mo. Hindi po ba? Subalit, ngayon, ayaw ka man ng tao, pilit mong ibinibigay ang sarili mo para sa Panginoon, hindi para sa kanila. Buhay mo ba ang Diyos? At siya po ang pinakamahalaga. Ang Ama ang malugod sa iyo, di baling kapwa mo'y di ka gustuhin. Tama po ba? Subalit tandaan naman po ninyo,
kapag ang Ama ang pinaglaban mo at ang Ama ang pinangalandakan mo sa buhay mo, siya naman tanggulan at buhay mo. At siya ng kawang katotohanan. Kaya po, ang tunay na nakadama, di alintana kapwa niya, bagkus ang sariling pandama niya, siyang itutuloy niya. Buhay po ang Diyos! Salamat sa inyo mga kapatid ko. Salamat. Buhay ang Diyos. Nawa nga po ay manahanap sa mga alagad na hinirang ng Ama ang pagbabagong buhay nila at ipanalangin niyo po ang bawat isang nagpapagal, nag-aalay, nagsusumapit, nagsusumikap na kayo'y handugan ng katauhan. Sapagkat kung hindi po ito maninilbihan sa sarili, na ito'y isang punyal na naramdaman mong tinarak sa puso mo, hindi ka po makapagbabata. Yan po ang tuwirang sasabihin ko sa inyo. Walang kayang gumanap at kayang gawin ang ukol sa kabanalan, maliban ikaw tao ay paguhin ng Ama at ipatupad niya ang para sa Kanya. Kaya po, kung may pagninilay lamang ang tao at sadyang mayroong maliwanag na isip, hindi niya makakayang pagtawanan ng kapwa niya nagsusumaki. Hindi niya kayang hatulan ng kapwa niyang nagpapagal sa pag-ibig ng Ama at sa mabuting gawa niya. Tapos, mahahabag pa siya at sasabihin niya, Ama ko at Panginoon kong Heso Kristo, pagpalain mo nawa ang mga taong ganito at ipagpatuloy mong ibigay ang kanilang katalinuhan at ang kalakasan sa kanila'y manahan upang patuloy na magkaroon ng taong nagsasakripisyo sa kapwa niya tao. Hindi ba ga marapat na ito nga mga minamahal ko? Subalit, ilan na po ba ang nananalangin sa kapwa niya tao na ang kanyang nakamtan ay manahan? O ang ilang tao, pag nakikitang nagpapakabuti ang kapwa niya, pinagtatawanan pa. Sinasabihan pang hindi totoo yan. Sinasabihan pang kunwari lang yan. Sinasabihan pang lukarit yan. Mga mahal ko, wala namang pong tamang kahatulan dito sa lupa, maliban ang Amang dakila. Siya ang tamang timbangan, siya ang tunay na sandigan, siya ang tamang kahatulan. Tao, kaya mong gawin lahat ang paghatol sa kapwa mo, subalit ang tunay na totoo, Ama lamang nakababatid ng lahat sa iyo. Yan ang kawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya't kung tuwirang tao lamang ay ganap na nakadama, hindi niya aalintaanin kung masaktan man ng puso niya, kundi maghahari kababaan sa kanya at ang pag-ibig na tuktin niya ang pagbabagong buhay niya. Kaya mga mahal ko, yan ang pawang marapat at katotohanan lamang. Hindi nga kayang ipagpunyagi ng tao nang dahil ang tao nga ay mahina. Kung lahat lamang ng tao ay matapang sa katotohanan at ang lahat lamang ng tao ay tapat sa katotohanan, walang taong malilisya sa kalooban ng Ama. Ang lahat ay aayon sa kagustuhan niya at mananaig sa kanila ang kalooban niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kahit araw-araw ipagsigawan mong buhay ang Diyos, walang mamamatay sa pagsigaw mo sa buhay ang Diyos. Subalit kapag sinabi mo, papatayin kita, sigurado uunahan ka. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ang katotohanan. Kahit araw-araw pagsigawan mo ang banal na aral, may makarinig mang sa iyong makutsa, may magiging marapat naman na nagbabago. At di ka papatayin ng Ama sa ginagawa mong yaon. Subalit, kapag ang isinigaw mo ay pagmumura sa kapwa mo, daratalang araw, hindi ka na makasigaw. Bakit? Bibigyan ka ng kaparahanan ng Ama, pagdakay, yung pala, testo ka na. Buhay po ang Diyos! Ano tawang katotohanan? Sa
salamin? Nakikita ba ito ng tao?